ano yung mga pinagdaanan niya ni Sir RG na sa tingin mo na nakatulong sa pag-grow ng business niyo? Pinagdaanan namin. Unang-una, syempre yung nagsimula ka sa scratch, di ba? So, lahat talaga ng challenges dyan, makikita mo. Una, nung nagka-planta kami, syempre nanggaling ka sa pagiging parang distributor ka lang noong una eh. Part na rin doon yung naging networker kami. Diba? Siyempre, sa pag-network, nagbebenta ka talaga dyan ng produkto. Diba? Sa legal na pag-network, legal networking, product talaga. Product talaga. Kasi kapag walang product, scam yan. So, doon natuto kami, na-develop kami doon magbenta, makipag-usap sa tao. Yun talaga, malaking part ng pagiging business owner namin ngayon, as who we are right now, as a business owner, is that naging networker. Ikaw din, alam ko, ganun ka din. Kasi naging networker tayo. Kasi as a networker, hindi kasi tayo binabayaran ng company. Yes. Kumikita tayo through our commissions. Eh, ngayon, pag business owner ka, ang swerte nga ng mga distributors ngayon kasi nakakakuha na sila ng napakaraming incentives. Correct. May mahit lang silang quota ng sales, may incentives na, at ang generous na ng mga company ngayon kapag nagpapa-incentive sila. Ngayon, sipagan lang ng mga sellers, talagang makakuha sila ng incentive and malaking commission. Sobra. Kaya swerte talaga sila. Yun lang masasabi ko, napakaswerte ng mga nagne-negosyo ngayon at the same time mga distributors. And bukod doon, marami na rin kasing nakakatulong na e-commerce platforms like Shopee, Lazada, TikTok. Yes. Diba? Sobrang doon na ipopost yung mga products. Oo, mag-a-adapt ka na lang, aralin mo na lang. So, pag hindi ka nag-adapt, mapag-iiwanan ka. So, yun, always adapt to change. Pero yun yung maganda sa atin, no? Like sa inyo, na parang hindi tayo naiwanan, no? Hindi naman. Kasi nandun tayo sa point na nag-innovate tayo. Maraming online sellers na hindi sila nakasabay. 'Di ba? Kasi hindi nila in-adapt na papunta na talaga sa digital era ang pagbebenta. Yes, digital na talaga. Kahit naman nung time natin eh, 'di ba? Doon nag-start na yung may Facebook na. Tapos nung ang dami nang yumaman sa Facebook, naghigpit si Meta. Ayun yung mga naging challenges eh. Tapos lumabas na yan si Shopee, si Lazada. Ayan, pag hindi ka talaga kasi nag-a-adapt, wala na. Wala nang mangyayari, magiging stagnant ka na. And then doon nababagsak talaga unti-unti yung business mo. Marami kaming kilalang ganun yung nangyari sa kanila. Pero maganda kasi sa atin, we're willing to innovate, we're willing to adapt, and we are willing, we are more than willing to learn.